Hi mga ka-native, welcome to my vlog na naman. So today gagawa naman tayo ng another daily vlog. Bago pa tayo magsimula mga ka-native, nagpapasalamat ako sa mga subscriber natin, mga supporters natin, sa mga silent viewers natin. Dahil po sa inyo, umabot na po tayo ng 4,162 subscribers. So maraming salamat po mga ka-native. Dahil po sa inyo talagang nakakagana pong gumawa ng vlog. So hindi pa ako napapagod, rain or shine po. Kahit umuulan, gagawa tayo ng vlog. So napapansin nyo mga ka-native, medyo madilim. Maaga pa lang, madilim na, parang uulan. Kaya rain or shine tayo para po yan sa inyo. Yan. Maraming salamat po. At yung topic pala natin ngayon ay mga paraan para bumigat itong mga alagang native chicken natin. Kasi kapag dumating na po sa time or sa point na magbebenta na kayo ng native chicken, ay meron kayong ideya kung paano mas bumigat or mas bibigat itong mga alaga natin native chicken. Pero bago yan, pakainin muna natin itong mga alaga natin. Tara, let's go! Napakalakas po nilang kumain itong ating feeds. Yan. Ilagyan natin yung camera natin dito para maubos ko po yung ibibigay nating feeds. Tignan nyo po kung gano'n sila kalakas kumain ng ating ginagamit na feeds. So itong ginagamit natin na fix ay Trimix Vegan PDP feeds. Yung pellets ay Vegan PDP. Tapos may crack corn tsaka may mga grains. Kaya Trimix, tatlong combination ng feeds, 3-in-1. So, paano nga ba bibigat yung mga alaga nating manok? So, kapag malapit na po kayo sa pagbenta, doon na po kayo dapat bubuelo ng pakain. So, pwede nyo pong pakainin yon ng 3 times a day hanggang 4 times a day. Para masyado tataba sila at bibigat talaga kapag darating na yung time na magbebenta na kayo ng manok. Pero yung sa atin ngayon ay for breeding pa lang, kaya hindi po talaga masyadong mabigat to. Pero kapag gusto nating ibenta, ay dapat talagang ipapabigat natin. Malalaman nyo kung busog na yung manok nyo ay kapag lumalaki na po yung butsi nila. Makikita nyo na po sa didib nila na lumalabas na po yung balat. Hindi na po matatabunan ng balahibo. Yun yung sign na busog na yung ating mga alagang manok.
Yan, kapag nakita nyo na po yung balat na lumabas sa kanyang dibdib, yun po yung butsi na, ibig sabihin, busog na po yung ating alagang manok. Yan. Tapos, wag nyong paubusan ng tubig. So, dapat talaga merong maraming tubig or bastante sila sa tubig. Yan. Kasi yung ginagawa talaga ng manok natin, kapag kumain po yan sila, iinom sila, tapos pagtapos silang uminom, mabilis yung pag-digest ng kanilang pagkain sa loob ng kanilang tiyan. So, gugutumin na naman yung mga manok natin kasi mabilis lang mag-digest. So, yung gagawin ng manok, hihingi na naman yung ng pagkain sa atin yan. Kaya, bigyan natin sila. Kapag nagbebenta po kayo ng manok nyo, yun po dapat yung gawin. Maraming pakain. Tapos yung pagkain nila, dapat po talaga medyo mataas yung makukuha nilang benefits. Tapos, ganado sila sa pagkain. Kasi kapag marami yung pinapakain nyo, tapos hindi naman malakas kumain yung mga manok natin, ay useless din po yun. Kasi kapag marami yung itinapon yung pagkain, tapos wala pong ganang kumain yung manok natin kapag yun po yung binibigay nyo, ay talagang masasayang lang po yung pera nyo. So kapag bumili po kayo ng pakain sa inyong manok or patuka, doon po kayo sa talagang gustong-gusto ng mga manok natin. So meron po diyang pellets, number 1 yung pellets natin, may mga prutas, tapos crack corn pwede din. Pero kapag crack corn kasi, or ulit-ulit na lang yung pagkain nila ng prutas tsaka sa crack corn, ay magsasawa po yung mga alaga nating manok. Pero napansin ko, kapag pellets po yung binibigay nyo sa inyong mga manok, ay talagang matagal silang magsawa. Kaya nga, ina-advise ko talaga na pakainin nyo ng pellets ang mga manok nyo. Katulad na dito sa atin kasi naka-range tayo. So, wala masyadong damo, pero nabibigay tayo dito ng every other day ng damo. So, every morning lang. So, bukas ng umaga, magbibigay na naman ako ng damo dito. So, napapansin nyo, mayroong mga damo-damo dyan. Yung mga tuyong-tuyo ng damo. Yan. Dahil po, nagbibigay tayo ng damo dito. Pero, ang disadvantage kasi dito sa range or yung nakakulong yung manok nyo, ay talagang kailangan nyo pong magbigay talaga ng pellets. Yan. Kasi hindi naman sila kagaya ng malaya lang na manok na makakahanap ng pagkain na gusto nila kapag nandun sila sa kung nakagala lang sila. Kasi kapag nandun sila sa sa mga damuhan, makakahanap sila ng mga bulate, mga insekto, yan. So, dito kasi kapag naka-range po, yung manok nyo talaga ay talagang medyo magastos kayo sa pakain kapag naka-range sila. Kasi kayo po talaga yung magbibigay ng pangangailangan nila. Unlike po dun sa nakakagala lang, ay talagang hindi masyadong magastos. So pupunta naman tayo kapag dumating na yung araw, Halimbawa, ngayon kayo magbebenta ng ating mga manok. Yung gagawin niyo po, pakainin niyo ng pakainin yung ating mga manok. Hayaan yung hindi na nila kayang kumain kasi masyado na silang busog. Yan. Tapos ibenta niyo po. Ang tekniko kasi kapag nagbebenta ako ay kinukulong ko muna yung manok. Tapos, pinapakain ko ng marami. Pero, walang tubig. Para yung space sa kanilang tiyan ay puro pagkain lang. Wala halong tubig. Yan. Kasi kapag feeds lang po yung nasa loob ng tiyan nila, ay mas mabigat kumpara sa tubig.
Yan yung number 1 technique kapag nabenta kayo ng ating mga manok. Yan. So kahit konting gramo lang yan, yung madadagdag niya, malaking bagay na po yan. Kasi every grams ng ating native chicken na binebenta ay malaking pera na yon. Yan. So sa isang manok, madadagdagan ng ilang grams kapag yun yung ginawa yung technique. Ay tapos magbebenta kayo ng mga 50 heads. Talagang malaking bagay na yon. Malaking pera na. Yan. Kita na yung mga butsi ng mga manok natin, ang lalaki na. Yung iba andun pa. Kung meron din po kayong technique na mas maganda pa sa sinabi kong technique, ay pakiiwan na rin din po ng comment dyan sa ating comment section para ma-share din po natin sa ating mga ka-native sa Luzon, Visayas at Mindanao. Syempre magamit din natin yung mga technique nyo dito sa ating manukan. Yan, pagkatapos ito, magpapatubig tayo dito sa ating mga manok. Kasi katatapos ko lang mag-igib, napakalayo kasi ng iniigaban ko dito mga ka-native. Nasa 150 meters yung layo ng iniigiban ko. So yung kinakarga kong tubig ay per galon po talaga, yung galon ng mineral water. Yun po yung kinakarga ko papunta dito sa ating manukan. So 150 meters yung layo mula dito sa ating manukan. Tapos 6 times a day ako iigib ng tubig. Yan. So ganyan po kahirap yung sitwasyon natin ngayon dito. Kaya kapag nagka-sahod na po tayo sa YouTube, makuha na natin yung sahod natin, ay talagang ibubuhos natin dito sa ating manukan para makapagparami tayo ng ating mga native chicken. Yan. So magpapatubig na tayo. Yan na, umiinom na yung mga alaga nating mga manok. Dito sa akin ay 3 times a day po tayong nagpapainom ng tubig. Kasi napakalakas na nilang uminom ng tubig. Yung kinagandaan lang kasi kapag marami na yung mga manok natin, ay kapag ano yung ginagawa ng isa, susundin po ng isa. Kaya para nakakagana pong kumain at uminom. Yan. Katulad din po ng tao na kapag may kasabay kang kumain, gaganahan ka rin. Meron pa dito. So medyo konti lang yung tubigan natin ngayon. Kasi yung iba nabasag po nung paglipat ko dito. Pero okay naman. Siguro baka next week magdadagdag tayo ng mga tubig para maganda talaga yung mapoproduce ng mga sisiw nitong ating mga manok. Kasi talagang kondisyon na kondisyon sila bago mag-breeding. Yan mga kaninis, sana may natutunan naman kayo sa vlog natin for today. Yung ginagamit pala nating feeds para sa ating mga breeders ay Trimix Vegan PDP feeds. At saka yung sa sisiw natin ay Essential Chick Booster. At saka yung vitamins natin ay Quick Grow. Kung wala kayong makikita ng Quick Grow, pwede naman yung Vitamin Pro na napakamura po. 22 pesos per 20 grams yung isang sachet niya. Proceed na po tayo sa shoutout. Shout pala kay Reynaldo Papio. Yan. Kay Gerel Regulacion, Toto Pong, Bidoy Bisaya. Yan. From Iligan City,
Betty Bitancor. Kay Michael Estrada, yan, na-fan din natin. Kay Bornok Clarin, Madrigal Renz, Salvador Gutierrez, kay JV, Jason Tabcaw, Jeff Striker Vlog na palagi sumusuporta, John Lod, Ferdinand De Belen, Nelson Lorete, Kelvin C, Raymond Saga from Southern Leyte, Girly Viloria, Gadus Macdatar, at kay Sir Rex Aguila Andal, at kay Ma'am Princess Asensarte na napaka-supportive po. Mga kanitig, gusto nyo po mag-shoutout, may iwan po kayo ng comment dyan sa ating comment section para ma-shoutout po kayo sa susunod kong video. At kung meron po kayong katanungan, mag-iwan po dyan kayo ng mga question. Kasi kapag nagka-time po ako mga kanitig, sasagutin ko po yung mga tanong nyo. At namimili din po ako ng mga magagandang tanong dyan para yan po yung itapik natin sa ating mga next vlog. So, magtanong na po kayo para ma-feature ko rin kayo sa ating mga videos. At mga kanitig, bago lang po kayo dito or napadaan lang, so please subscribe po and click the notification bell below para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Yun naman mga kanitig, at kita-kits!